Ma'am Grace, please naman po. Ma'am, basahin niyo po na maigi yung loan application ko. Hindi naman po ito kalakihan eh. 500,000 pesos. Wala sa papeles mo ang problema. Eh, bakit hindi po ako makapag-loan, ma'am? Walang pondo ang munisipyo nyo. Ma'am, imposible po. Kada sweldo po kami... Sabihin mo, nagsisinungaling ako? Ma'am, hindi naman po. Kaso po kasi, Huwag ma'am... ako istorbohin mo. Doon ka sa treasurer ng munisipyo nyo. Ma'am, please naman, baka naman po pwede po maisingit nyo lang po. Basahin nyo lang po. Maigi, ma'am. Huwag kang umiyak. Maricel, hindi denied ang loan mo. Ganun na rin yun, Kaloy eh. Inaasahan ko yung pera para mapagawa yung bahay namin. Ang bubong namin, butas-butas na, agos ang pulo. Yung hagdan namin, gigira-gira eh. Eh, paano kung mahulog doon ng nanay ko at mapilayan? Eh, di kailangan ko pa siya ngayon ipagamot. Kailangan ko pa ng pera pang bayad sa ospital. Iba nga sabi ni Ma'am Grace na ang treasurer ang dapat nating kausapin. Sasamahan mo ba ako? Oo naman. Kailan ba kita iniwang mag-isa? Paano na lang ako pag nag-asawa ka na? Wala kang girlfriend, paano pa kaya mag-aasawa? Tara na nga, kain na. Hindi ako treasurer ng munisipyo. Accountant lang ako. Pero kayo po ang acting treasurer. Sino ba may problema? Siya? O ikaw? Alam nyo, kung hindi lang ako natatakot multuhin ito, lilipat na ako sa opisina niya. Malayo lang ako sa inyo. Ang dami niyang iniwan ng problema. Ngayon, may demanda pa. Dito! Bakit daw? Ano? Demanda. Ano yung sinasabi niyang problema? Sino po nagdemanda? Ang dami na sinasabi ni Lito eh. Kailan pa Ano? po ito? Tungkol po sa Teka, para sa... demanda. Alam mo ba kung magkano ang hindi natin na i-remit sa GSIS? Mahigit 22 million po. Ano? Alam mo naman pala, ba't hindi ka nagsasalita? Mayor, ang mandato ng trabaho ko ay siguraduhin maayos sa mga dokumento na may kaugnayan sa gastusin natin dito sa munisipyo at pagpapasweldo sa mga tao. Sino ba dapat nagpapadala niyang remittance na yan sa GSIS? Si treasurer po. 2 buwan ng patay si Anselmo. Alam nga naman tayo ang umako ng kanyang pagka-irresponsable. Tayo? Oo. Tayo. Tayong dalawa ang nakahabla sa Sandigan Bayan. Pag nahusgahan ako sa Sandigan Bayan, hindi na ako makakapagtrabaho sa gobyerno. At lahat ng pinagtrabahuan ko, mauwi sa wala. Yung retirement, sick leave, lahat. Mas malaki ang pangalan ko sa pangalan mo. Otro, mas malaki ang problema ko. Baka hindi na ako makatakbong congressman ito. Mayor, ano pong gagawin natin? Ipagdidiinan natin ang talagang may kasalanan. Sino?
Si Tresurero! Si Anselmo Tantay CPA! Grabe. Sisisihin ng patay. Hoy, busis mo. Wait, tara na. Kanina iyak ka ng iyak, tapos ngayon. Malapit na naming may pagawa yung bahay. Maricel, matatagalan pa yan. Maski, basta may posibilidad na, pwede ko nang maipangutang. Uy, huwag ka muna magbilang ng mga sisiw habang hindi pa napipisa ang mga itlog. Boyfriend ba kayo? Talaga, sir. Hindi po, sir. Kung hindi pa kayo handang umamin, okay lang. Napakinggan niyo ba yung usapan namin ni Mayor kanina? Kung magaling kayo sa patay malisya, mas magaling si Mayor sa inyo. Pwede pong uminom dito? Sabi nga nila, what are we in power for? Lalo na doon sa tindi ng mga sinabi mo kanina sa cross-examination doon sa Sandigan Bayan. Tiyak, absuelto tayo. Ano nga ba yun? Sinunod ko lang po ang bilin nyo. Nasabihin ko na ang trabaho ko lang mag-endorso ng mga dokumento kaugnay sa mga gastusin natin dito. Kay Tresurero, na si Tresurero talaga ang nagtatago at namamahala ng mga pondo ng munisipyo. Na kumbaga, taga-review lang ako. And do you have proof of this? Meron po dati. Marami. Pero nasira at inanod ng baha, dala ng Typhoon Jack. And what about the remittances of your employees? Bakit hindi napadala? Gayong na-deduct na ito sa kanilang mga sweldo. Mayor, tapos na po ang responsibilidad ko pagka-forward ko kay Tresurero. Kayo na po ang susunod na i-cross-examine. Alam niyo na po ba sasabihin sa korte? Hindi ako tuloy-tuloy na nag-mayor. After 3 terms, bumaba ako. Tapos, kumandidato uli. Nadamay lamang ako sa issue nitong mga remittances na hindi na ipadala sa GSIS. Ay, minsan na kaming nabawasan ng DBM ng 5 million pesos. Agad kong inutusan ang tresurero na alamin kung gagamitin ng DBM ang pera para sa GSIS. Pero hindi naman pala. Pero, nang una kaming mademanda, agad kaming nag-remit. May mga official receipts. Isa para sa 1 milyong piso and another one for 850,000 pesos. Alam yan ni Grace Bagsit, ang branch manager ng GSIS. Hawak niya ang mga resibo. At alam niya kung sino ang talagang may kasalanan. Ang tresurero. Ang tresurero. Ang tresurero. Ang tresurero.
Sir Lito, pinapalipat ka na ni Mayor sa Treasurer's Office. Oh, unahin ko na to ah. Pinagagawa ko na ang nameplate mo. Simula ngayon, hindi ka na basta acting treasurer. Ikaw na ang treasurer. Kailangan ko ba yan? Oo. Ngayon na yan? Ngayon na. Kayang-kaya mo yan. Pwede ba? Huwag niyo akong gawa ng kwento. Si Mayor na nga po mismo nagsabi, hawak niyo raw po yung mga resibo. Tumistigo nga raw kayo para sa kanya eh. Isang resibo para sa 1 milyon at isang resibo para sa 850,000. Ito lang ang hawak ko. Ganun na nangyari? Magkano utang niyo sa amin? Mahigit. Mahigit 22 million. Hindi pa nga kasama ang interes. Mismo. Aminin nyo yan sa Sandigang Bayan. Natural. Trabaho ko to. Hindi ako papetik-petik lang na kagaya nyo na noon pa siguro nakakabalita ng milagro sa munisipyo nyo. Pero pinagkibit-balikat nyo lang. Hanggang sa nakaisip kayo na mag-loan sa amin. Next. Umiiyak ka o natatawa? Ano ba talaga? Naloloka. Ikaw kasi. Patulo pa lang yung luha ko, inabutan mo na ako ng tissue. Pati tuloy si Ma'am Grace nagtaka. Kaloy, ano sa tingin mo mangyayari? Hindi naman umaabot ng mga siguro mahigit 1 taon yung mga kaso sa Sandigang Bayan. Kaya huwag ka na mag-alala. Malalaman din natin ang sagot sa tanong mo. Kaya kumain na tayo. Si Sir Lito, Ano? sa tingin mo talagang sasamahan niya si Mayor sa pagdiin kay Tesorero? Kawawa naman. Maawa ka dyan. Lakas makasipsip kay Mayor para maging treasurer. Di nga nahiyang sisihin yung patay. Saka pa. Oh. Lakas mo. Maka-chance eh. Di pa hawak-hawak pa ng kamay ah. Uy! Tan tan taran. Ano ba? Huwag nga ka lang. Tan Huwag yung ganyan. tan tan taran. Kumain na tayo. Taran tan taran. Ang ka. Sir? 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 Sir, magpapapirma lang po. Giniginaw po kayo, sir? Oo. Ang lamig. Sir, sira po yung aircon. Hindi gumagana. Ganun ba? Sir, kung hindi naman po kayo komportable rito, bakit hindi na lang po kayo bumalik sa labas?
Tutulungan ko po kayo magligpit ng gamit. Talaga? Sige. Sige, sir. Salamat ng marami, ha. Pagtulong mo sa akin. Walang anuman po. Salamat ulit, ha. Sige po. Uy, okay ka lang? Pag-uusap ka talaga sa kanya? Paano ko magpapapirma kung hindi ko siya kakausapin? Oy, tapos tumulong ka pa sa pagbabalik ng mga gamit niya sa labas. I mean, nakipag-shake hands ka 2 beses. Naawa ako sa kanya eh. Ganun. Naawa ka sa sip-sip kay Mayor. Kung sino pa yung dumidiin kay sa patay. Kaloy, easy lang. Easy lang. Ano ka ba? Paano hindi ko siya tutulungan? Sa'yo ko natutunan mag-asikaso ng iba. Kaloy, bawat punta ko sa GSIS, nakaalalay ka. Paiyak pa lang ako, andyan ka na, nakaabot ng tissue. Yun lang yun. Kaloy, nagsiselos ka ba? Guilty! 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 Si Sir Lito! Ako hindi! Ay, guilty! Oh. Oh, bakit ka nakalugmok dyan? Ako nga, mag-golf pa ako. Wala ra po sapat na ebidensya laban sa akin. Pero guilty raw po kayo. Guilty beyond reasonable doubt. Sabi ng Sandigang Bayan. Pero hindi pa tapos ang boxing. Mag-aapila pa ako sa Supreme Court. Oh. Makikita mo, absuelto ako sa Supreme Court. Una, ang aking mga official acts. Ang official acts natin ay ligaw sa mata ng batas. Pumaliban na lamang kung mayroong ebidensya beyond reasonable doubt. In short, ebidensyang kaduda-duda. Pangalawa, ang mga heads of office tulad ng inyong abang lingkod ay umaasa lamang sa mga nagbibiding, mga namimili ng supplies, o dun sa mga nagne-negotiate, which in this case is si tresurero. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. At ang ikatlo, ang hindi pag-remit sa GSIS ay hindi kasamaan. Pero, dahil ipinagbabawal ng GSIS Act o ang Republic Act 3291,
doon tayo nadali. Pero, aapila ako. At makikita ninyo, absuelto ako. Pero makikita nyo, aapila ako. At pagkatapos kong linisin ang aking pangalan, ay tatakbo ako bilang congressman. Honorio Jose E. Esteva, guilty beyond reasonable doubt. Sentenced to imprisonment for a minimum of 3 years to a maximum of 5 years. A fine of 20,000 pesos. Absolute perpetual disqualification from holding public office and from practicing any profession or calling license by the government. So ordered. Bakit wala kang ingit? Naaawa ako kay Mayor. Balak pa naman niya kumandidatong congressman. Iyan. Iyan ang problema sa kultura natin. Pinagnakaw na tayo, naaawa pa tayo sa magnanakaw. Itigil na natin ang pagpapatay mali siya. Okay na po kayo, Sir Lito? Magiging okay rin ako. Tama naman si Ma'am Grace. Hindi lang isa ang may kasalanan bakit tayo nagkakaganito. At lalong hindi ang patay. Bakit ano yung boyfriend mo? Hindi ko po boyfriend si Kaloy. Pero, alam mong may gusto siya sa'yo. Ramdam mo. Kaso, torpe, no? Talagang torpe?